can find love everywhere. You can find love in any corner of the world if you choose to. Love is like the gasoline that keeps on giving us the energy to move. You don't have to find a partner to be happy. If it comes, it comes. Hi, this is Pia Cayetano. Welcome to my podcast, My Daily Race. Welcome back to My Daily Race with Pia Cayetano. I'm so excited for today's episode. We are in Hong Kong and we are with our kababayans. Mila, Susan, and Gemma will talk about more of the personal life and what you left behind in the Philippines, the loved ones in the Philippines. Let's start it on an interesting note. Anong movie yung may nurse na pumuntang Hong Kong as a stepping stone to going to Canada? Anong movie yon? Hello, Love. Hello, Love. Goodbye. Ay, hindi. Movie yun ng buhay ni Mila. Kasi si Mila ay isang nurse na nagpuntang Hong Kong. May pangarap niya is makarating ng Canada. So, actually, all of us are the stars of our own life. Whether naging movie pa yan, naging pelikula pa yan o hindi, we are the stars of our own life, right? And so, in Mila's case, you came to Hong Kong and are living here and you don't have a boyfriend and you don't have a partner, right? But you are so happy, which is what I can see in your face. Siyempre naman. With or without a partner, happy si Mila. Opo. See, so, Walang tutulong maging happy, kundi ang sarili. exactly. And that is also my message to people during Valentine's, that you don't have to find a partner to be happy. If it comes, it comes. If it doesn't come and that's your heart's desire, I believe dadating din naman yun, di ba? Importante maging happy. Ganun bang attitude mo, Mila? Yes, Ate Pia. Yun naman ang purpose natin sa life. Happiness. So, Gemma, you have a husband and Yes. kids Opo, ate ko. back in the Philippines. Opo. And Hanggang ngayon, kami pa rin. before going to Hong Kong, boyfriend mo na ba si Mister? Anong pangalan niya? Edgar po. Edgar. Rito-rito lang ang kabuilding ko. O sa panahon ang pinpal. Oo nga. Naalala ko din yan. May mga kapenpal din ako dati. So, kapenpal mo siya? Oo. Rito lang kabuilding ko. Anong tawag? Ano sabi mo? Rinito lang siya ng kabuilding ko. Pinakilala lang. Ano kaya nito? Yung pinakilala lang. Nireto. Akala ko may term na hindi ko. Nireto. Oo nga. Narito lang. So, nireto ka nung kabuilding mo. Opo, napinsan niya. Tapos, May kasamang picture. Pagdating yung letter, may kasamang picture niya. O may cellphone wala naman pa. na may Nung picture. nagsusulatan na kami, ang taba niya. Sabi ko, ayaw kaya dyan dahil ang taba, ang itim pa. Ala? Tapos, nung magkita na kami, talaga kakong ayaw ko. Kaso, kami talaga Saan kayo siguro nagkita? Dito o sa atin? Sa airport, sa Pilipinas. Nung nanundo Umuwi pa? ako. Opo. Ay, then nagandahan siguro siya sa'yo. So, sinundo ka sa airport. O, tapos? Nakipag-meet lang. Tapos, kahit nung nakita ko, ayaw ko talaga kako dahil ang taba tapos ang itim. Kaso, kami talaga siguro. Kasi, kahit mataba at maitim, maganda ang kalooban. Siguro. Tapos, nung linalakad na niya yung namin papers para ikasal, doon ko lang na-discover na magkaedad kami, parehas ang birthday, parehas ang taon, Birthday? parehas ang pizza. Kaya sabi ng mother ko, Edgar, parehas kayo ni Gemma. O siguro ang pagkakaiba, gabi siya dahil maitim ako, araw pinanganak kaya maputi. Yung mga anak niyo, tanghali. Ay, mabuti na lang ang ate Pia, hindi nagpahanas sa kanya. Oh, grabe ko naman. ang judgmental mo naman. Pero yung mga kamukha nila, gwapo. Gwapo. So, what happened? So, you went home, na-meet mo siya, you went to Bicol, and then, nakabalik ka pa before pa kayo kinasal, or what? After ng kasal, bumalik pa ako dito. Tapos, Hindi, so nung umuwi kang yun, nagpakasal na kayo? opo, mga second time namin magkita, kasal na. Wow! Mm. Pero awa ng Diyos, mabait naman siya kasi sabi Okay mo nga sa naman. akin, kami pa rin, sabi mo gano'n, oo. Kami pa rin hanggang ngayon. Okay. Sabi ko, Tsaka siya ang nagpapalaki ng mga anak mo Ang mga kasi anak nandito namin. ka. Oo. malaking tulong rin ang may asawa. Kasi kapag wala, parang ang hirap. Pero dahil nandyan siya,
hindi ko na iniintindi yung mga anak ko dahil siya na ang nag-iintindi. So, paano na nagsusulatan pa kayo? Tawag. Pero minsan, uso na nga ang internet ka, video call na. Pero nung kapanahunan, na hindi pa marunong yung mga anak ko na mag-text, pagtawagan ko pa siya, hindi siya sumagot, mainis ka ako, sabihin ko na, alam mo, hindi ka na nga marunong mag-text. Tawag ko na, kailang tawag na ako, hindi mo pa rin sagot. Pero ngayon, Si Edgar, nasanay na. Kahit hindi na mag-usap, okay lang. Basta palagi lang nandyan. Hindi ganito, surprise natin si Edgar. Sulatan mo, iuwi ko. Iuwi ko. Promise, iuwi ko. Sabi namin nila kanina, nitong tatlo, ayaw naman namin mag-iyakan, di ba? So, hindi tayo mag-iyakan. Light lang naman tayo. Kasi si Susan, ganun din naman, di ba? Umuwi, tapos nagka-boyfriend. Pero kwento mo na lang. So when you left, di ba, unang-unang umalis siya nang hindi pinapayagan ng tatay niya. Pero umalis eh. Tapos kailan ka nagka-boyfriend? Actually, nung ako yung umalis sa atin, may boyfriend ako. May boyfriend ka. Pero kayo ang nagkatuluyan. Hindi. Ay, sorry na lang. Ang pangalan niya? Banggitin pa natin. Wag na. Sorry. Sorry ka na lang. Huwag na lang. Okay. Tapos di, natuloy pa yun ng konti o ilang months lang. tapos wala na. And Okay. then, nagulat ako, may natanggap akong sulat from Saudi. Okay. Sabi ko, hindi ko kilala to. Sabi ko, ganun. Tapos, nauna yung letter niya, kaysa letter ng friend ko, na nirecommend pala yung name ko. So, ngayon, okay. pen pal. Pen pal din. Pen pal. Una, ayaw ko sagutin kasi abala yung sulat ka ng sulat. Wala pa namang phone noon. Pero napilitan ako, huwag mo kong pahiyain, sabi ng best friend ko. Oo. Mabait siya. Okay. Hindi ko na kailangan. Yun mo lang importante. Kawig siya ni Jay Ilagan. Okay, wow. So, yun, nag-pen pal kami. Umabot ng 2 years and a half. Umuwi kami. Nagpakasal. So the 2 years and a half, that's all love letters. Take note ha, mga young ones. Wala pang cellphone noon. Wala pang FaceTime. Wala pang voice. Voice tape. May ganun pa kayo? Tape recorder. Nakapaganyan na rin ako. Naalala ko. Yung tape cassette, di ba? One time, pinadala ako ng boyfriend ko, nagbabakasyon lang ako, pinadala niya ako ng cassette na, na kwentuhan ng buhay. Yes, So may ganun ka rin. So, pag Sunday, may natanggap akong voice tape. Excited na yung mga barkada ko, may dala-dala silang cassette. Pakikinggan namin pag Sunday. Naku, alam ba niya na yung buong bayan, buong Hong Kong na nakinig doon sa ano tawag niya, love letter, love tape niya sa'yo. Love tape. Parang mag-Betamax, di ba? Pangit pakinggan. Voice Okay, tape. voice tape. Voice tape. Doon So, kami. 2.5 years na ganyan yan. Swerte naman kasi napakabait. Oh, thank you, Lord. Mabait Gusto siya. ng family ko. Oo. So, umuwi kayo, nagpakasal kayo. That's And then, nice. after ng wedding, Balik. bumalik ako dito. Bumalik siya doon. Kasi After nag-work 3 years kayo. pa kami nagkita ulit. Oh, tapos balik sa love letter. Yun na naman. Wow. LDR na naman. Wow. Tapos, nagkataon na talagang sabi, kailangan na nating mag-settle. Sabi niya, oo. Nauna, nag-ano doon, na-invade yung ng Iraq. Oh my yung God. Saudi, diba? Oh. 1990. So, umuwi siya. Umuwi siya. Kailangan ko na rin. Nasa ano pa ako noon? Parang London. Oh, you were in London. Tapos sabi niya, Yeah, uwi ka diba? muna, Kasama uwi ka ko. muna. Oo. Talaga ako. After nung contract ko, nagpaalam ako sa boss ko na uwi muna. So yun, nagstay ako ng 6 years. Nagkaroon kami ng 2 anak. And then, within that 6 years, nagstay din siya? Or? Yes. So nagstay 6 years buo kayo? Okay. din. So, nagkaroon ng 2 anak. Masaya. Pero wala kayong income noon, mga savings Meron lang, or naman. nagtatrabaho kayo doon? Meron naman, meron kami palaisdaan. Okay, So, okay. minanage niya yun. Ako naman, nagkatrabaho. Okay. Hindi ko alam na babalik pa rin ako pala. Tinawagan ko yung employer. Oo, nabalik ka. Sabi nga niya, mag-US kayo. So, iniwan mo ang kids mo with your husband. And that lasted for how many years? Tapos pauwi-uwi ka lang, ganon. Pauwi-uwi lang ako every. Tapos, nasa grade 5 yung 2 kong anak. Mag-start siya magkasakit. Ayun, nagkasakit nga siya. Sabi mo nga, oo. Halos magkasing edad lang. Magkasunod lang yung anak mo sa age. Parang 1 year and 5 months lang. Okay. So, nung nagkasakit siya, Binilisan namin kasi kasi hindi mo alam kung bigla kang aalis, di ba? So, nagkasakit siya, grade 5 yung mga bata. And then, how long siya may sakit?
Hindi naman parang mild stroke lang. And then, ang nagpa-problema yung mga komplikasyon. Diabetes. Mabilisan. Naka 5 years pa. Then, 2008. So, all that time, hindi na siya nagtrabaho sa Saudi. Diyan na siya sa Manila. Manila, sa Laguna. Kasama ng mga anak mo. So, at least kasama siya. Minamanage siya palistaan, kasama yung mga anak. Tapos ikaw, nagtatrabaho ka at that time, London or back to Hong Kong? Back to Hong Kong. Back to Hong Kong. US and then Hong Kong. Pero nakakabalik ka naman din to check on him, to check on the kids every year. Sometimes twice a year. Kasi very supportive naman ng ng amo mo. But it's still a nice love story, no? Kahit naman na nawala siya, nakahanap ka ng maayos at matinong asawa. Kasi kahit paano, I'm happy to hear your story even though nawala na siya. Siguro kasi pag mabait daw, kinukuha ni Lord. Nang maaga. Sabi nga nila, no? Oo nga. Hindi na lang siya naging mabait minsan. Pero you look so young pa naman. Baka naman may... Since then, hindi na tumibok yung puso ko. Ganun ba? Pero you never know, ha? Di ba ang topic nga natin din is wellness. Paano kung umabot ka ng 85, may ma-inlove sa'yo? You never know. You never know. Di ba? Yun lang naman. But I'm happy na happy ka. I mean, you're at peace. You're at peace with your life. Di ba? Love comes in many forms, no? And many of us, myself included, I don't have a romantic partner right now, but you never know, love might just be around the corner. I'm very inspired by the stories I hear where, you can find love everywhere. You can find love in any corner of the world if you choose to, because I feel like love is like the gasoline that keeps on giving us the energy to move, di ba? Yun yung pour mo yung passion mo doon. For some people, they find the love of their life, then maagang mawawala. Pero for some naman, tatawa lang ako kasi dahil sa'yo, sabi, mataba siya, maitim siya, o na-inlove ka pa rin. Opo, in-love pa rin. But then her passion now is helping fellow cancer survivors, right? So, like me and Mila, pareho kaming single, parehong passionate about the different advocacies that we have. So there's love everywhere we look. And I'm so happy to share this Valentine's episode with these 3 lovely ladies all the way here in Hong Kong. So on that note, thank you very much for joining me. Thank you. I hope all of you enjoyed this special episode here in Hong Kong. My daily race, as I call it. And today, unexpectedly, I'm so inspired, not because of a race that I joined, not because of a particular finish line, but because of your lives. So I hope our listeners on My Daily Race, our viewers, are equally inspired as I am by these 3 wonderful women. Thank you, and don't forget to subscribe, to follow, to share the links of my podcast if you enjoy it. And don't forget to comment, because I do want to know what you learned, what you like, what you want to hear more about. Thank you, and I'll see you in the next one.